Cash loan na nagpapautang ng up to 30,000 pesos at pwedeng bayaran ng 30 days up to 720 days. Nag-o-offer din ng 0% interest sa mga unang borrower. Pwede daw ang PhilHealth Voters ID at PhilSys ID. Mukhang maganda, di ba? Kaya panoorin nyo muna yung video na to hanggang dulo at silipin natin kung legit ba lahat ng mga ino-offer nila. So hi guys! Welcome back again to my YouTube channel at another requested loan application review na naman. At sabi nga, hi Miss Eliza, can you do review sa Peso Ready? Seems legit pero panoorin ko muna sa'yo. Kaya yan, pag-usapan natin sa buong video na to ang Peso Ready loan application. Okay ba ngayong 2026? Simulan na nga natin. So una na nga, chinek ko yung company name nila sa SEC and CIC. So yes, andun yung company name nila. Kaya kung matatawag nating legit, yes, legit. Dahil registered sila and CIC compliant. Pero hindi ibig sabihin nun, wala na kayo dito matatanggap ng mga pananakot, pagbabanta. So ngayon pa lang sasabihin ko sa inyo, meron. Dahil nung nagbasa-basa nga ako sa may ratings and reviews nila, ang dami kong mga bad or mga negative feedback galing doon sa may mga users. Pero syempre, in-applyan ko nga muna. Chinek ko kung ano ba yung makikita ngayong 2026 dito sa application nila. So as of now, meron silang 4.6 na ratings. Under Peso Ready Financing. Mixed reviews yung mga nakikita ko dahil yung iba nga is talaga nag-auto-disburse, fast approval. Pero meron din namang nag-auto-reject din daw. After ilang minutes. So dito naman, nakita ko up to 80,000 pesos na pala yung maximum. At installment loan nga daw. So dito meron pa silang pa-ganyan, pa-calculator. At up to 12 months. Pero kanina nakalagay sa may details ng application nila is up to 720 days to pay. So after ko mag-sign up, eto na yung sinagutan ko. So meron ditong pamimilian na student, retired, unemployed, or others. Kaya ibig sabihin, pwede ding mag-apply kahit na walang trabaho. Pero nung tinry ko nga i-click yung unemployed is hinihingan din naman ng kung magkano yung salary. So parang wala din. At isang contact reference lang. At sa mga IDs naman, ayan yung mga mas mataas daw yung chance na maaprobahan ay PRCID, SSS at UMID or UMID. Pero kung wala ka ng mga yan, pwede ang PhilHealth, PhilSys, Postal, Passport, TIN or TIN ID, Driver's License at Voter's ID. So after ko nga picturean yung ID is nag-selfie din ako dito, hawak-hawak yung ID. At medyo mabusisi sila dito, ayaw nila ng medyo blurred. Gusto nila malinaw. So next na nga, yun lang yung sinagutan, napaka-konti lang. So bank account and e-wallet. So dito na nga tayo mamimili kung saan i-disburse yung ating ilo-loan. At eto pala yung nabasa ko dun sa may ratings and reviews. So may nakita ako doon na nag-auto-disburse daw. Nag-auto-disburse kahit na hindi pa nila nakikita kung magkano yung ilo-loan nila. So dahil dito pala yon. So pagkalagay ko kasi ng e-wallet ko dito is may nakalagay na dito sa ibaba na repayment schedule. At ito na pala yung pinaka-offer nila. Kaya kung hindi mo yan mapapansin agad-agad tapos nag-click ka agad dyan ng go, and then pinag-aagrihan mo na yung privacy notice and privacy policy nila is talagang automatic mapupunta na yan sa account mo. So yun pala yung hindi siguro nila napansin pero eto nga sa ibaba. So ako is na-offeran ako ng 1,500. So may nakalagay kasi dito na service fee na 360 pesos. Okay. So ang net proceeds walang mababawas. Ayan, 1,500 pa din. At yung service fee daw ay 12% each month. So ibig sabihin itong 12% na to is pasok sila sa SEC cap na kung saan yun lang dapat yung pinapatong ng mga online lending application sa mga borrowers, 12% interest per month. At ang payment term naman ay 2 months. Pero syempre, lagi ko sa inyo sinasabi, to receive is to believe. Hanggat hindi natin to nare-receive, hindi tayo dapat maniwala dito. So, ayun na nga, nag-agree na ako and then nag-click na ako dito sa confirm. And then kung makikita nyo dyan, congratulations, your application has been submitted na. So, we will inform you shortly about the next step. So, ayan, 1,500. At nagpaparate sila agad-agad. Ano daw yung experience. So dito, wag na wag kayong magpa 5-star kahit na nakapag-submit na kayo ng application sa kanila. So eto, pampakonfuse lang to. Ayan, possible na ma-confuse yung mga bagong magta-try pa lang na kasi ang taas ng rating siguro maganda. So wag muna kayo magre-rate hanggat hindi nyo pa nalalaman kung talagang nakatulong ba sa inyo yung isang loan application or hindi. And after ko namang i-X yung rate your experience kasi kinlik ko yung later, pagkayari nun, eto na yung lumabas. Ayan,
sorry to inform you but your request was not approved. O, di ba? So, hindi lang na rate agad-agad, nagtampo agad. So, ayan, ni-reject ako. So, yes, may mga nakikita din ako dito na easy to apply pero auto-reject. So, yun, na-reject nga ako pero meron daw sila ditong mga options sa may ibaba. Pwede daw applyan yung Finbro, yung Loan Online, at MoneyCat. So dito, ayan, hindi ako naaprubahan, pero eto nga, yung mga na-experience nung mga nakapag-try na. So binasa ko yung ratings and reviews nila. At eto na nga yung una. So ayan, you will be bombarded with calls and text messages to pay in advance after they collected their profits on the first day. So ayan, talagang sobrang daming calls and text messages na daw na matatanggap. At etong isa, ito yung sinasabi ko sa inyo kanina. So, I was just checking my credit limit and then they suddenly put the money to my GCash account. There's not a breakdown of the whole amount and take note, they will keep on calling you almost every 4 hour, 4 days before the due date. So, ayun, 4 days before due date, may mga tatawag na sa'yo. Kahit na daw pinagbablock niya yung number, ayun, marami pa ding tumatawag gamit yung iba't ibang number. Kaya after daw niyang bayaran is in-uninstalled na niya agad kasi unprofessional yung mga agents. And no account deletion. So after successfully getting all my information rejected but cannot be deleted. So yes, naganap din ako dito ng delete option. So cancel account, wala. Kailangan nyo pa silang i-email bago mabura yung details na inilagay natin sa kanila. Pero hindi naman 200% madedelete. Dahil panigurado na sa database na nila yon yung mga information na mga na-collect nila. Another review na nagsasabi nga na 4 days before due date ay marami ng calls and texts. Ayan, may mga pangaharas na silang natatanggap. So, ayun, 4 days before your due date ay ayan na yung matatanggap nyo. At pagka naman daw ginamit mo yung chat support is unresponsive naman. So, wala naman daw sumasagot. And yes, nagtry din ako noon kanina bago ako mag-apply sa kanila kung gaano kabilis yung approval. So, wala namang sagot. At last review, this application, the interest is too high. 6,000 loan and after 30 days, you will be paying 8,700. So, yung interest daw is 2,700. After ma-submit yung application is auto-disburse na. So, yes, tugma naman yung pinapakita nila doon sa may details nila na 30 days to pay. Pero sa may unang apply is 7 days, yung mga iba ko nababasa dito, pero zero interest nga naman. Yun nga lang, after ng zero interest na yon is dito na nga papatak yung mataas na interest. Yung mga nababasa ko din dito is sa may second loan nila or sa reloan nila is auto-reject na daw. So kayo, ano yung masasabi nyo dito sa may Peso Ready Loan application? Dahil eto, kung magtatanong ng legit ba? Yes, legit naman dahil SEC and CIC compliant. Yun nga lang is meron at meron ka pa rin dito matatanggap na mga text, calls, galing sa iba't ibang numbers. Kaya kung ayaw mo ng ganon is, kung gusto mo ng peace of mind, yung walang tatawag sa'yo, doon ka na lang sa ibang loan application. So, kailan naman to pwedeng applyan? So, pwede itong applyan kung 101% is makakabayad ka before your due date. Dahil meron na nga ditong matatanggap na mga text and calls galing iba't ibang number. Galing sa iba't ibang number. So, kung kaya mo magbayad ng 4 days before your due date, sige, pwede ka mag-go dito kung for emergency talaga na mabilisan yung approval dahil yung iba dito is, ayan, na-approve naman pero sa my case ko is hindi ako na-approve dahil siguro lagpas 5 PM na. So that's it for today's video. Kung meron pa kayo dyan gustong ipa-review na ibang loan application, comment down below para ma-review ko yan para sa inyo. Pero bago yon is i-share ko muna sa inyo yung ginagamit ko nga na phone na pang vlog. So ito yung Samsung Galaxy A17. Pa-box type siya at sobrang nipis lang. Meron pa siyang pa-fingerprint dyan sa may gilid and Type-C. Sobrang ganda niyan guys. Kaya, ayan, dalawa na din yung nabili ko. Nandiyan yung link sa baba. So, thank you for watching and see you on my next vlog. Bye!